Hoy, muli magandang araw. Ito ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama ho natin si Secretary Jing Parasek. Magandang araw sa iyo. Magandang araw, paring Eli. At magandang araw muli sa ating mga mahal na mga kababayan. Well, I could always say na hindi pa rin naibsan ng hirap dito lamang sa ating bansa. Yung mga mahihirap na mga kababayan ay lalong sumadsad sa hirap dahil sa pag-increase ng fuel prices. Ngayon ay nasa 100 na yata, paring Eli. Ang Per barrel. litro, Pesos, ha? Magkano ba? 80 to 90. 80 to 90. So, nag-increase by more than 18%. Tagal. So, sa ilang linggo lamang. Isang linggo pa lang yan. Ano ito? Chain reaction yan. Kasi kung tumaas yung presyo ng langis, presyo ng gasolina ng mga transport operations, jeepney, bus, yung nagdadala ng mga gulay, nagdadala ng mga isda, papuntang palengke, nagtataasan yan, automatic chain reaction yan. Tataas din ang presyo ng mga bilihin. At sino natatamaan? Hindi naman yung mga cronies ni Marcos. Hindi naman yung mga mayayaman na mga top executive ng mga kumpanya. Itong mga lower middle class. Even middle class are also affected. Nakakausap ko po yung mga kaibigan natin at sila rin apektado. So, ang natatamaan yun talagang nasa, ano bang tawag niyan? Border. Laylayan. Yung mga nasa laylayan, lalong nababaon. And they comprise almost 70% of the Filipino people. Pero, in spite of that, tuloy-tuloy pa rin ang kurakot. At ito ay in-expose na nga nitong 18 Marines. At ngayon, tinatakot pa ng gobyerno na titingnan daw yung pagkatao nila, titingnan daw yung kanilang mga pinanggalingan, and so on and so forth. At ngayon, itong sinabihan ko na dati na nakinabang kay Marcos, kaibigan ko naman din ito, pero nagtataka ako na bakit sobrang pagkatraidor niya. Imbis na ayusin yung trabaho, nakikisawsaw pa siya at tatakutin pa ang mga 18 Marines, sila Mike Defensor, si Baligod, ng isang investigasyon ng NBI. Ito, pakita natin ito. Kanina, sa aming exchange, pinakawala na si Mike Defensor at yung kanyang asawa kasi sinama pati asawa. Ang naiwan itong Marines. At makikita natin dito kung anong resulta kasi iniisa-isa sila na interviewin ng ahente ng NBI. Ito po, pakita natin itong video. Meron po kami very productive na exercise kanina. So, the NBI cleared na hindi mga suspects ang mga ito, kundi mga potential witnesses. Magkakaroon kami ng susunod na proseso para maglatag kami ng ebidensya laban doon sa mga pinangalanan nila sa kanilang affidavit. When you say may panibagong proseso, babalik ko pa kayo dito? Babalik kami dito para sa mga dokumento, mga ibang ebidensya. Paano po yung mga naging tanungan po kanina, attorney? Well, ang sabi kasi sa subpoena, they just want to establish the identity ng mga 18. So, sabi ko, okay lang kami sa identity. So, pinakita namin yung kanilang serial number, government issued identification cards, etc. And then sabi ko, pumayag kami na magtanong pa sila. Kaya isa-isa nilang Ano ba yan? O babae malang. isa-isa silang tinanong kanina. Sabi ko na very productive po yung araw na ito.
para sa hinahangad natin na magkaroon ng justisya doon sa mga ninakaw sa kabal ng bayan. Attorney, initially po, ang gusto daw po ng NBI ay magkaroon po ng one-on-one interview sa Aileen Martinez. Pero ano po yung katapusan po nito? Pinayagan mo, kahit walang authority ang NBI na one-on-one sila, dahil kailangan makawalaan sa amin ang bawat isa, pero pinayagan mo namin sila. Bakit po? Eh wala naman kami ipatago na Tama, tama. nalihim or ano. So, kaya na sila nag-affidavit, handa po silang panindigan ang kanilang sinasabi. Sir, pa-clarify naman ang sinasabi mo na pinapatawag din sila ng ombudsman sa pinaka-invitation. Kailan? Na, merong letter ang ombudsman sa akin na gusto rin nilang tingnan itong affidavit. Walang petsa, no? Walang petsa na binigay. Camera please. Sir, gustong tingnan yung affidavit, pero paano ba? Ini-invite din nila na pumunta doon yung 18. Maaaring ganun. No? Pero pupunta ba kayo? Bakit attorney? Bakit hindi? Ningkitahan kami. Pero for you, attorney, hindi yung parang redundant. There's some investigation in here sa NBI. Since deputized naman or pwedeng dumiretso mo na sana doon. Yan po yung points namin noon, nagdodoble lang. Pero pagbigyan natin sila, kung gusto ng NBI mag-investiga, cooperate kami. Kung gusto ng ombudsman ang mag-investiga, cooperate kami. Ang hinihiling talaga, kung hindi lang matigas ang ulo nitong mga kasama natin tungkol dito. Kasi sila nga daw ang may tangay nitong 18 Marines. Alam mo kami, may mga grupo kami, tinatawag namin ng Executive Committee. Kasama dyan si Defensor, si Esperon. Nagkakaroon kami ng exchanges of what is the best approach para na maibsan or mapadali ang kasi ito kasi nagmula mga kababayan doon sa biglaang press con ni Baligod doon sa Club Pilipino. At the time, parang ang nangyari ay hindi pa nga napirmahan, nagbigay na siya ng press con with due respect. At siya lang ang nagsasalita, very minimal yung mga sinasabi at doon sa kanyang affidavit, paring Eli, ay isang lump sum affidavit. Joint affidavit. So ngayon, napatunayan natin, kasi sinabi ko, nung nagpulong kami, sinabi ko kay Congressman Mike Defensor na maigi siguro para mapaliwanag ang role ng bawat isa ay mag-conduct or mag-execute sila ng individual affidavit para identified yung role nila. Kung sino yung dinalhan, kasi hindi naman lahat, halimbawa, tungkol kay Martin Romualdez, hindi naman lahat yan nagdala doon. Yung 18, hindi naman sila. Hindi naman sila lahat. O tungkol kay pag-deliver doon sa Paway, as alleged, hindi naman sila lahat nag-deliver doon. So dapat, sinabi ko, dapat magkaroon ng individual Depende affidavit. sa role sa In fact, I even said, I told them na dapat sana kung na-identify na yung mga tiwali, kung mayroon na tayong ebidensya dahil sila mismong nag-deliver, dapat isampahan na natin ang kaso directly. Tingnan mo, ngayon din, yun ang lumabas na pinapabalik sila dahil pinapasabit sila ng individual affidavit. At that will be the basis of the NBI to investigate the role of each one. So, kung ginawa pa lang nila yan nung una pa lang, that would have abbreviated and baka hindi na aabot sa ganito, ay patulan na ng ombudsman kaagad. Hindi na dadaan sa NBI kasi mukhang ang nangyayari dito, delegated authority yung NBI by the ombudsman. Di ba? May instruction si Remulla na i-quiz mo na ng ano. So ngayon, titingnan daw ng ombudsman yung affidavit. Kung nilagay na nila yung individual, ang dali-dali na nasuriin ng ombudsman. And in fact, sinabi pa nga ni Boying Remulla na dapat nagsabit sila ng individual affidavit. Oo. So, yun po mga kababayan, kung
hindi lang, well, I cannot judge them, no? I cannot say that this is being used for their political whatever purposes or whatever. Pero sana kung ang talagang purpose natin ay malahad ng mga 18 Marines yung kanilang nalalaman, yung katotohanan, dapat sana less interference from the lawyer or the politician. Dapat sila mismo ang haharap, guided lang by the lawyer. Yes. Di ba? Tama. Eli, ano masasabi mo? So, yun nga, at para mas maging maliwanag din, yung mga allegation kasi, may punto rin siya, no, si Ombudsman Remulla, na yung 18 na yan, hindi naman sila kasama lahat sa bahay ko eh. Yes. Noon na nag-meeting sa taga-ICC. So, kasi mabubutasan sila. Mas maganda, sabi mo, Sec Jing, na talagang individual, at depende sa kanilang kung anong araw sila ganito, nakadestino sa delivery na ganito. So, sila mismo makapagpapaliwanag. In fact, doon sa sinasabi ni Ombudsman Remulla na, oh yeah, they were in the house. I met the ICC people and I also meet Trillanes and Torre. Pero, sabi niya, I have not seen the 18. Pero kung pinaliwanag individually, masusuplak si Remulla. Why? Because wala nang 18 doon. Pero may yung nagda-drive doon sa mga ICC, yung mga tao na sumusuporta sa ICC, mga Marines, kasama doon sa bahay. Kasi paano naman nila matutumbok yung bahay kung hindi kasama? Pero hindi nakita ni Boying, pero they were in the car or they were in any of those vehicles. Kasi ang instruction nga ni Saldico ay tutulungan or binigyan ng serbisyo ni Saldico si Trillanes na i-assist yung kanyang mga bisita na ICC. Di ba? So, kung ginawa nila na individual yon, it would have been easily answered na, Ombudsman, may 2 o 3 Marines doon na kasama doon sa ICC na talagang natutumbok yung bahay mo na doon nag-meeting, di ba? Tama. Pero lump sum eh. Paano ngayon malalaman kung ang isip kaagad ng mga tinuturo ay 18 Marines. Not all the 18 Marines were involved in the delivery of maleta to individual na mga magnanakaw na mga officials, di ba? Even doon sa kay Trillanes, there were 3 or 4 na nagsasalitan ng trabaho na makaka-identify ni Trillanes allegedly na siya ang naglalatag ng mga huwad ng mga testigo. In that sense. So at least, mas maganda ro, direktang malilinawan at kung sino-sino yung nag-deliver lang sa bawat personalidad na Yes. pinagbibintangan. I even went further. Sabi ko, maraming nagbo-volunteer na mag-file ng kaso. Oo. Sabi ko doon sa meeting namin. Pero dito pinakamainam din na gawin sana, Sir Jing, iniimbestigahan nila yung kredibilidad pero dapat mas unahin ding imbestigahan yung sinasabi. Yung sinasabi. Yung aligasyon. Importante kasi ito oo. eh. Kasi alam mo, ang logic kasi dyan, ang sinasabi ni Matibag, titingnan daw nila yung background, titingnan daw, yun din lang sinasabi ni Pinky. So, isang naratibo, no? Isa lang naratibo. Kung sino mang sanggano yan, sino mang halimbawa, kriminal ako. May nasaksihan kang krimen. Nag-file ako ng nag-post ako ng bail. So nakalabas ako. Ngayon, hinayar ako ni Saldico. Kasi may experience ako bilang ex-marine. Anong kinalaman nung pagkakulong ko at pag-bail ko doon sa gawain ko? Those are 2 different stories. I may be liable for something, but I may not be liable for lying because this is actual na ginawa ko ito. And I'm only testifying sa
actual na nangyayari. So, dapat, kung ako walang bias, kung ako walang agenda, tutumbukan ko kaagad ito. Sir, nakakulong ka daw. Opo, pero nakabail ako. Anong role mo dito? Anong role mo dito? Paano ka na-hire ni Saldi? Ito Yeah. po. Ilang maleta ang diniliver mo dito kay Abante or kay so and so allegedly? Di specific na kaagad. Tama. Now, kung akong nag-deliver, tapos mayroong isang volunteer, sabi ko, pailan ko ng kaso yan si Juan. So I'll file a charge for bribery or for graft and corruption. Let's say to one congressman. O anong basis ko? I-attach ko yung affidavit ng isa o dalawang marine at isasampa ko. Ergo, now, nandyan na yung resibo, nandyan yung picture, nandyan yung video na tinanggap ng congressman. Imbestigahan na kaagad ng ombudsman yun, directly. Yun. Di ba? So, pero kaso kung ano-ano mga sa imbis na sa ibabaw sila nag-umpisa, sa ilalim. Sa ilalim. Katulad na ito sinasabi ni Attorney Matibag, sabi ng NBI, wala raw record ng flight kay ni Saldico at yung ex-marine na nagpunta raw sila sa Ilocos Norte. Pero yung sabi ng NBI director mula sa 2023 hanggang 2025, kasi inaraw sila kinuha raw nila yung Flight, records yung sa air taxi sa flight logs. Flight log. Pero tanong ko rito, yung si Alice Go ba may record yun nakalabas ng bansa? At saka kung ako nagdi-deliver, Di umano dito sa presidente ito. ilatag muna natin. Sige. Okay. Okay. Kung una muna, totoo ba yung sinasabi ni Matibag? Anong basihan niya? Okay. Pangalawa, kung ikaw mag-deliver ng kontraband, papayag ka kaya na ilag yung flight mo? Okay. Mag-take off ka somewhere or whatever, no? Presuming. Pero sinupla ni Baligod yan Sabi ni Baligod, 23 to 2025 lang yan. Nag-deliver si Kwan nung 2022. Hindi mo sinama. Tingnan mo yung record ng 2022 at makita mo doon. Ayun ang sinasabi ni Baligod na hindi daw toro na nag-imbestiga Yung NBI. si Matibag. Nagdadaldal na daw, wala pang thorough investigation sa period covered. Yun ang sinasabi ni Baligod. But as to how true that is, it's between him and Matibag. Pero kung tutuusin din, kahit sabi mong lahat walang records, normal yan kasi illegal na ginawa. Illegal nga So, sino naman magpapa-record yan? Whatever you say, halimbawa, sinabi niya walang flight details. Superficial lang yan. Ang actual na ebidensya diyan ay nakarating sila sa bahay ni Saldi, sa bahay ni Sandro Marcos o ni Bongbong Marcos. Nakarating sila, tapos ang sinasabi dito, si Sandro mismo daw ang allegedly tumanggap. Walang pakialam tayo doon sa aeroplano. Ang pakialam natin na yung actual na tinanggap yung one at may video at may litrato. May litrato. Yun ang ebidensya. Hindi mo Hindi pwedeng ang gawin basis nangyayari yung kasi record. nito, imbis ang itong Matibag na ito at ang NBI ay proactive sila, negative. Parang ang business nila or ang objective nila ay gagawing parang ginagawa nilang magsinungaling or ipasinungalingan nila yung mga imbis na positive, hayaan mo na magsabi ng totoo, hinahanapan nila ng butas para
na-obvious tuloy na ang purpose ng NBI ay really is to scuttle the investigation. Yun, no? So, ang ginawa talagang parang ano na, no? Yung naging suspect na sila at akusado. Walang kaibahan kay Pinky Lacson yan. Ha? Na ganun din nililihis. Pero may punto yung kay Senator Marcoleta. Kasi ang issue rito yung sa flood control eh. Yes. Pero bakit pati yung corruption. Pero naililihis yung talagang pinakapunto na imbestigahan yung corruption Doon ating- sa papakita natin itong video in a while. Pero paglatag natin ganito yan eh. Parang paligoy-ligoy ito si Pinky Lacson tungkol na tong baliling na senador. Paligoy-ligoy siya. Pero on the record, sinasabi niya, we follow the evidence. Kaya nga sinasabi ni Marcoleta, kung yun ang guideline mo to investigate, follow the evidence. Ito may ebidensya. Bakit mo sisirain mo na yung credibility bago mo tatanungin yung ebidensya? Bakit hindi mo imbestigahan ang 18 Marines na may aligasyon sila na nag-deliver sila ng bags? Bakit sisirain mo muna yung credibility nila? Hindi mo muna pakinggan na sinabi mo naman kung saan yung ebidensya. Ebidensya ito eh. Pwede naman sa na sirain niya yung credibility during yung sa During the hearing. Yes. 'Di ba? Pwede mong, halimbawa, Bitin nila ron. dikdikin mo. Gaano katotoo yan? Ano ebidensya ito? Anong ebidensya mo? Makikita mo yung kredibilidad kung nagsisinungaling, because then ipakulong mo doon sa Pwede nga declare them in contempt, contempt. Kasuhan din ng perjury. Masyadong obvious ka, Pinky Boy. Pinky Boy ba? How do you call it? Pinky Girl o Pinky Boy? Lahat po tayo ay merong interes. Yun lang pong gusto ko malaman, Mr. President, kung si Senador Lacson po ay tapat sa kanyang paninindigan, dapat sana lahat po ng aking sinabi, hindi naman po makakasama, makakatulong po sa ating lahat para makagawa tayo ng isang ulat. Sapagkat ngayon, kagaya po ng kanyang inamin, ang tagal na po nung sinirculate na ulat na sa online, na sabi niya, isa pa lang po ang pumirma. So, pwede po bang malaman sa ating kasama, Senador Lacson, lahat po ba nung aking binanggit sa aking privilege speech ay tutunguhan natin sapagkat potential po na panggagalingan ng maraming ebidensya? Para tapusin na po natin ito. Senator Lacson sat down. He no longer has the No, floor. Mr. President. Senator, the majority leader. Yes, para wala na daw gulo, na di pa nalaking gulo, binulungan ako ni Senator Lacson. Yes daw. Kailan po kaya, Mr. President, mag-uumpisa? Ay, hindi ko na po alam yun. Kasi po, kung yes, bitin na naman po, Mr. President. Ayoko pong mabitin ng taong bayan, Mr. President. Kaya gusto ko pong malaman, kailan, anong oras, tuloy-tuloy po ba para sa ganun? Ay mapayapa naman ang kalooban ng ating mga kababayan. Mr. President, may I respond? Yes, Senator Lacson. Isa lang po pakiusap ko, baka pwedeng pirmahan niyo muna yung partial committee report. Seryoso po ba kayo? I'm serious, Mr. President. So we can get over it, no? Because that is a partial. Move forward. Yes, that's a Partial, and then you can move forward to the next one. That is correct, Mr. President. Paano ko po Yes, but, pipirmahan again, para sa report, Mr. President? Ang gusto ko makumpleto muna, kaya nga po ako'y nakikiusap, puntahan po natin ang mga potential areas of evidence. Kung payag naman po kayo, umuuna kayo, tinatanong ko lang ngayon, meron na po ba tayong schedule? Sana mo po, kahit weekly lang, Mr. President, tapusin na po natin ito. I believe that the Committee on Rules should tackle that particular question because today I found out that those members, those so-called ex-military soldiers that you're mentioning and the people behind it, some members of Congress filed a case of cyber libel on them. And therefore,
I think the Committee on Rules should check first whether we can call a hearing on that particular issue kung ganong mayroong kaso at mayroong ongoing case. Ginong So Pangulo, I suggest that your question and the privilege speech and the ensuing debates thereafter be referred to the Committee on Rules. I would like to entertain a motion to that effect, Mr. Majority Leader. I don't think we can answer the question of Senator Marcoleta now because of that particular issue. Yes, Mr. President. dahil po ba, Mr. President, merong nagsampa ng demanda doon sa mga taong inakala nating makakatulong sa atin? Magiging sagwil na yon para hindi natin sila tawagin. So, ibig sabihin pwede palang i-demanda na lang at ang gustong magkukusa na pumunta rito. Tapos na tayo. I cannot answer your question. That's the reason I'm saying that we should ask the Committee on Rules to rule on that. You can be right, you can be wrong. But I do not want to answer you and tell you that you are right and that we can do that. It's Kaya nga better po. that we have the Committee on Rules decide. You are a member of the Rules Committee. Why don't you take it up? That is the best thing to do. And not belabor the issue. Majority Leader. Mr. President, I'm not belaboring the issue kasi po sumagot na si Senator Lacson. May pagpayag na po. So wala na pong problema doon. Ang pinag-uusapan na lang para malinawan, schedule na lang po hinihingi ko. Yes, he has not given the schedule yet. And he might even think of checking with the Rules Committee first on whether we can do that right away or not. Salamat po, Ginoong Pangulo. Talagang takot na takot itong school bukol na senador Kasi doon sa mga 18 Marines, allegedly, nakatanggap siya ng 5 maleta. Diniliver doon sa kanyang opisina. Kaya talagang, maski pumayag na si Ping, dahil hindi man wala namang aligasyon na tumanggap si Ping, siya ang tumanggap. Ngayon, pumayag na, he's putting a monkey wrench. Ginagawa niyang prejudicial question yung mga sinampang kaso sa mga Marines. Ay, school bukol, paring Soto, with due respect, magkaibigan tayo before. I still think that you're a friend. Pero wag mo namang babuyin ang issue. Binababoy mo wala naman. Parang masyado kang binobobo mo yung taong bayan can you imagine, pare? May nagkaso dito sa mga testigo. So, ibig sabihin, Hindi na pwede wala ipatawag. pa namang guilt. Hindi na pwedeng Ipatawag. mag-testify sila sa mga alam nila. Dahil, kung gano'n, kung may potential testigo, tapos ikaw yung guilty, sa ano ba yung sasabihin mo doon sa kapitbahay mo, pare, kasuhan mo itong ito para hindi na matuloy. Napaka-stupid na mga idea na yan ng isang Pangulo ng Senado, di ba, pare Eli? Ano masasabi mo? So parang lumilitaw, parang pinipigilan niya. Ako ang perception ko ron. Pinipigilan niya na maitakda na yung hearing. May takdang hearing, tapos Kasi pumayag na si tapos Senator Lacson. papatayin niya, gagamitin niya, papatayin niya yung issue doon sa Committee on Rules kasi majority sila. Kunyari lang, member si Marcoleta, pero siyempre bubulungan na niya lahat yan huwag niyong aprobahan yan so, naligtas si Lacson, ang Committee on Rules naman ang mabiblame ngayon. Kasi utos ni School Bukol Senator. So talagang ito, nagkakaalaman na. Nagkakaalaman na talaga na dito pala nanggaling lahat ang maniobra. Itong naibsa na si Lacson sa issue, ang nag-surface, napatigbabaw ba ang tawag dyan? Sa Bisaya, napatigbabaw, ay siya pala ang mastermind na Nagkabistuhan na. Nagkabistuhan na ito pala si School Bukol Senador ang mastermind na wag i-take up ng Blue Ribbon Committee. Ayun. Obvious na obvious dito sa tapos presiding lang siya, nakikialam siya doon sa debate na dapat you would only break the tie when there is
division. Tsaka ang pagkakalam ko, Sec Jing, pag ganon, magsasalita siya, bababa siya. Bababa Para siya. makipag-interpolate Oo, siya. Diba? obvious na obvious na dinipinsahan niya yung sarili na hindi mabulgar. What if ngayon, pinayagan yan at may mga 3 doong Marines na kasama si Saldico at talagang diniliver, i-identify yung may picture na tinanggap ng kanyang tao. Obvious na he is barricading. Kasi meron akong... Pre-barricading. Kasi may nakausap ako dyan, Sec Jing, na pag magdi-deliver ng pera, maleta, may ebidensya na kailangan picturean para alam na na-deliver. Para na-deliver. Actually, ang nagpipicture niyan, hindi yung mga Marines. Ang staff nila, yung sila Paul. Yung si Paul at saka si Paul Estrada, Mark. Isay. Kasi kasama yan sa, kung bakit yun ang pinaka-resibo. In fact, I know for a fact, I have somebody, a friend, na diniliberan din. Sabi niya, mayroong mga voucher. Ito si Mark at saka si pinapapirma ka. Parang Na resibo, nilalagay yung amount. Magkano na resibo? And I know it's a positive na kasi gusto ni Saldi makasigurado. Why is it na talagang papirmahin ka? Kasi caretaker lang si Saldi diyan. Utos lang ni Marcos yan allegedly at ni Romualdez na diniliver. What if sisingilin si Saldi? Pare, nasaan yung yung sa accounting mo may diniliver ka, sinabi ni Congressman so hindi niya natanggap. Sabi ni Saldi, hindi po, totoo yan natanggap. Ito, may resibo. Tinanggap niya. Si Saldi, marunong. May picture pa. May picture pa. Marunong yan because ikaw na tumanggap, wala ka namang kamalay-malay na aabot sa ganitong So, confident ka noong panahon na yun na tinanggap mo. Wala kang kaduda-duda na aabot sa ganito. Aabot sa ganito. Kaya, puta, pera na ito. Sabi, puta, daming malita. Pilma ako kagad kasi magnanakaw akong congressman Picture pa. Picture pa. Sir, picture lang para Picture lang, sir, para resibo sa kay boss kay boss Saldi. At saka kilala na yung si Mark at saka si Paul ng mga congressman or mga senador. Kasi yun ang sama-sama ni Saldi Parang kumbaga sa acknowledgement receipt di ba? Acknowledgement, sige. I can attest to that. Talagang sinabihan ako ng isang kaibigan ko. Okay, so abangan natin ang mangyayari dyan, lalo na sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. At huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Magandang araw po. Magandang araw.